Ang sabi po ng talata sa awit 34 verse 19, marami ang kadalamatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Ano man po ang pinagdaraanan ng mga Kristiyano, ano man po ang mabibigat na pagsubok, ano mang uri ng difficulties meron tayo, ang anak ng Diyos, ang Kristiyano ho, ay merong garantiya na makakalagpas, makakaahon sa kahirapan. Magandang hapon sa ating lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 240 ng Philippine National Police Santa Maria. Nais ko naman mong pag-usapan natin how to endure tough times. Hindi ho Iron Man o superhuman tayo mga tao, of course lalo na mga Kristiyano. Hindi po tayo mabubuhay na hindi dadaan sa pagsubok. Ang sinasabi lang ho natin ngayong pagkakataong ito, tuturuan tayo ng Diyos to endure tough times. Para hindi tayo mag-give up, para hindi tayo bumigay. Because we will learn to face challenges. So how do we deal with such challenges in life? Lahat tayo merong end of our bargain ng stories kung saan may tao na ginamit ng Diyos para to help us through tough times, and likewise, kayo o ako ay ginamit din ng Diyos para makaahon sa pagdurusa ang isang tao. Tayo po na nakikinig ngayon, mga kapatid natin sa paligid ng Bulacan, sa bansa natin, and all of those outside the country, iisa ho ang pinagdaranasan na pagsubok. Ang usap na lang dito, how would you respond? Ang kaibahan na lang ho natin sa ibang nakararanas ng pagsubok is the way we respond sa pagsubok. So again, it's already given. Lahat tayo nakararanas sa paghirap. Lahat tayo ay nakakaranas sa pagdurusa. Walang exempted. Even those who are facing harsh difficulty in life, like family member na merong terminal ill, mga pumanaw na mahal sa buhay, ngayon, kasalukuyan naghihingalo, financial setback, mga decisions to make, mga deadlines to meet, tanggal sa trabaho, walang makain, so the list goes on. Di man po sa ngayon tayo nakararanas ng pagsubok, you better listen sapagkat your turn will be very soon. Kung pwede nga lang mo, hindi na kayo naman sa pagsubok, but we will never be able to get rid of them. Kaya po, matutunan natin yung how to respond sa pagsubok. And as you think sa ating mga dinaranas na tough times, ito yung mga pangyayari na hindi favorable, hindi maganda, nakakasakit ng kalooban. Pero lagi po sinasabi sa atin ng Biblia, Romans 8:28, lahat ng bagay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti doon sa nagmamahal sa Diyos. Ibig sabihin, kung ikay may takot sa Diyos, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi ka basta mag-give up sa mga nangyayari sapagkat alam mo na yung bagay na yun nagaganap, pinapayagan ng Diyos, hinahayaan ng Diyos for us to be even more tougher. Yes, you are facing tough times, pero yung pagsubok na ito will make you even tougher. Mas ikatitibay natin. And somehow, yung sinabi ng Bible na all things work together for good, naniniwala kasi tayo na yung value natin sa ngayon, kumpara sa value ng Diyos, iba. Kung meron man tayong pinapahalagang value system, at ang Diyos, of course, He has His own set of values, dapat papanig tayo sa gusto niya. Dapat aayon tayo sa value system ng Diyos because we have different value system, and tayo, ano ba sinasabi nating values? We like comfort. Of course,
We like convenience. We like ease. We like being happy. We want to be free from pain. And we want our family enjoy life, which is normal. Pero how if, kung dumarating ang pagsubok, dun papasok yung value ng Diyos. Pag yung value natin, nakaayon sa value ng Diyos, hindi ka mababago ng paninindigan, hindi mababago ang iyong wigo o ang iyong direksyon pagka hindi na maging ayon sa iyo ang kaganapan. Of course, we're happy when things are doing good. But what if things are getting bad? What if yung inaasahan mo hindi dumating, nagigipit ka? What if yung mga deadlines to meet ay hindi mo naaabot? Those are tough times. So pag meron tayong value na katulad ng sa Diyos, kakayanan natin mag-respond ng tama. Kasi po ang mga tao na hindi tama ang value na ayon sa Diyos, nagpapatiwakal, nagpaplanong manakit ng kapwa, manisi ng sisisihin, gumawa ng sisira lalo ang kanilang buhay, to the extent na talaga mapaperwisyo ang buong pamilya. Bakit? Iba ang value niya sa value ng Diyos. So when we want to align ourselves with God's value, ano yun? Christ's values are, tayo ay choose Christ-likeness over comfort. We better choose character than convenience. His value is, we must choose being holy than happy. Mataas pong pananaw ng Diyos. At alam niya kung paano tayo mas magiging masaya na matatag. Dumadaan sa pagsubok na mas matatag. Parang di tayo gumagawa ng ikasasama natin. So, how do we know this? Nasabi ng Bible, all things work together for good. Ito sa verse 29. Itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So, we will be able to be tougher during tough times if we are like Christ. Hindi sinasabi magiging Diyos ka rin tulad niya. Kundi ibig sabihin, what would He do? What would Jesus do kung siya nasa kalagayan natin? In Romans chapter 5, verse 3 to 4, God values character over convenience. Wika niya, at bilang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapigatian na nalalamang ang kapigatian ay gumagawa ng katiyagaan at ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. So God wants us to be people of character. Mahabagin, may self-control, mababa loob. Ephesians 1:4, sabi ng Bible, ay sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itatag ang sanglibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So that's holiness. Hindi ibig sabihin na He chose us to become like God. To become God. Hindi po nagtuturong gano'n ng Biblia. Kasi sabihin natin, ang Diyos po ay lumikha ng mundo na kung ano man mangyaring unhappiness, loneliness, pain, nakatindig tayo, lumalaban. Ayaw po ba ng Diyos na tayo ay maging smooth ang buhay? No. Ayaw ba ng Diyos na maging komportable tayo? Hindi ho. In fact, gusto ng Diyos, God wants the best for all of us. He wants you to live a life that is full and blessed. Pero hindi sa ating paraan. Kasi the way we live will not guarantee fullness of joy. Dahil iba ho ang values kasi natin eh. Ang puso natin, na siyang nilikha ng Diyos, nakakasumpong lang yan ng tunay na happiness sa paraan ng Diyos because He made us. And so, ang ating value system dapat nakaayon sa Kanya. And again, it boils down to one thing, for us to be able to endure tough times, tayo po ay matuto ng tamang response. Sabi ni isa, the longer I live, sabi niya, the longer I live, the more I am convinced na ang buhay is 10% lamang nakaganapan sa mundo at 90% how I respond to life. And so, when the unhappy, lonely, inconvenient, uncomfortable life na ating naranasan, even painful things come,
then we must respond correctly and cooperate sa Diyos. So, here's how. Look beyond the tough stuff by remembering that God is working. So, when you're passing through some pain, pressures, problems, sabi natin, Panginoong Diyos, gusto ko makita paano ka gumalaw dito. Paano mo ko isasalba dito. And God is pleased who has His higher good in mind na tutulungan tayo makaraos. So, tanggapin natin na in difficult times, sometimes pinapayagan niya, knowing that He loves us infinitely and that will make us even stronger. So, the path to peace in the midst of times, hard times, is to resign rather than to resist. Again, liwanagin ko po. Hindi po, when I say resign, you give up, wala ka nang gagawin. Bahala na si Batman, hindi po ganon. Job chapter 1:21, hubad akong lumabas sa bahay ng aking ina, hubad nababalik ako roon, ang Panginoon ang nagbigay, siya nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita, na gaya ng nagsasalita ng hal na babae. Sa chapter 2 verse 10, ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kami ng Diyos at di tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job. Sinasabi ng asawa kasi ni Job, nagdurusa siya, nagdadalamati, sabi ni Job, ng asawa niya, magpakamatay ka na. Sumpay mo na, Diyos, magpakamatay ka na. Sabi ni Job, ikaw na haling na babae. Hangal, tatanggap lang ba tayo na puro mabubuti? Pupurihin mo lang siya pagka mabuting nangyayari. Mumurahin mo ang Diyos pagka hindi na maganda nagaganap. So tinuturuan lang tayo ng Job at ng ayong asawa niya na matuto ng tamang response. We should resign to what we respond negatively. Kundi Panginoon, hindi po yung aking style, kundi yung gusto mong mangyari ang aking gagawin. Matthew 26:39, sabi ni Kristo, if it's possible, let this cup pass from me, but not my will be done, but your will be done. So, ang sinasabi natin dito, resignation in this portion is not giving up in the face of adversity. It means we are saying, Panginoong Diyos, hindi ako mag-give up, gagalaw ako, hindi ako papakamatay, I will just trust you fully. Gagawin ko kung ano gusto mo mangyari. And so, hilingin natin ng Diyos araw-araw and humbly give us the grace and the desire and power to persevere through tough times. Pinangako naman ng Diyos, 2 Corinthians chapter 12, my grace is sufficient. So, ano gagawin natin? Specifically, when you're passing through tough times, and even okay lang ang buhay, read God's Word. Basahin niyo lagi ang banal na kasulatan. Ito yung solid foundation kung saan ang binhi ng salita ng Diyos tumatanim sa atin, tumitibay tayo. At sa salita ng Diyos, we would find love, encouragement, wisdom, assurance, hope. Psalm 119 verse 92, ang kautusan mo ay naging kaaliwan ko. Namatay nga sana ako sa aking kadalamatian. Kumbaga sinasabi ni Inong Awit, kundi sa iyong salita, namatay na ako. Pero ako ay tumibay. Ako ay naging naaliw. Yes, ano nyo? When you will read the Bible, you will find encouraging words. Not only read the Word. Receive trials as character builders. Kumbaga, namarating sa ating pagsubok, sa ating buhay, pansamantala lang yan, trials are like to a refining fire. Yung ginto na napakamahal, dumano sa apoy yan. At dumadaan sa apoy, habang napupurify siya, nagiging mas mahal siya. So after we pass through the fire, testing fire, mas magiging mataas na uri kang tao. Psalm 30 verse 5, weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. Hindi ho laging gabi. Sisikat at sisikat ang araw. Hindi laging madilim ang tunnel. Laging mayroong light at the end of the tunnel. Pangatlo, reach out to others. When you are passing through tough times, try to help others. Try to look for someone whom you could help. I-extend nyo ang inyong kamay para tulungan ang nangangailangan. For all you know, pagkatapos nun, lalakas ka lalo. Nakatulong ka pa. When we reach out to others who are going through similar difficulties, tandaan nyo, nakakasumpong tayo ng kaaliwan. 2 Corinthians 1-3.
chapter 1, verse 3 to 4. Purihin ang Diyos at Ama na ating Panginoong Kristo na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapigatian upang ating maaliw yung mga dumaranas ng ganang pagsubok. So, the most difficult thing to do sa ating buhay ngayon is, alam niyo, mahirap talaga magpasalamat sa Diyos pagka may suliranin. Ang dali, pag maganda buhay, lahat ng magandang bagay andiyan sa'yo. Sometimes, hindi nga magpasalamat ang tao eh. Pinagpala ng Diyos, iningatan, binayayaan, hindi marunong magpasalamat. How can we be even more tougher kung sa pagsubok, hindi natin magawa? Lalong mahirapan yan gawin ng taong ungrateful. But, ang tunay na tough people ay yung mga tao na hindi lang mapagpasalamat sa biyaya, kundi mapagpasalamat din sa mga pagsubok. So, in that matter, here are the things na pwedeng gawin sa atin ng tough times para tayo tumibay. One, tough times may bring a correcting ministry. Ibig sabihin, baka itinutuwid tayo sa mga pagsubok na dinadaanan natin. Hebrews 12:6, pinurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Magkasala tayo, papaluin tayo ng tatay natin, ng nanay natin. Ganyan din naman ng Diyos. Nagkasala tayo, sumuhay tayo, He will discipline us. Hebrews 12:11, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi ikaliligaya. Talagang sino matutuwa na pinarurusahan, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa. After you pass through some God's disciplinary action, mamumunga ng maganda. So tough times may bring correcting ministry. Secondly, tough times may bring deepening dependency. Habang tayo dumadaan sa pagsubok, we try to depend on Him. Dumadaan sa mga suliranin, mas lalo tayong nagiging depende sa Diyos. Hindi siya gusto ng Diyos. Kasi wala tayong pagdidependihan. Si Satanas, lalo tayong ibubulit sa kalokohanan. Sa sarili mo, lalo kang walang magagawa. So let's depend on God. 2 Corinthians 12:8, tungkol dito makaitlo na ako'y nanalangin upang ilayo sa akin yung aking tiniksalaman. Ngunit sabi ni Kristo, sapat ang biyaya ko sa iyo. So if your trouble causes you to depend more on God, your strength will be more even perfect. Thirdly, trouble may bring a confirming testimony. Sabi nga ni Paul, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapigatian upang ating maaliw yung mga dumadaan sa ganitong bagay. So you are passing through tough times so that you will be able to help those who are passing the same route. Pang-apat, tough times may bring increasing maturity. Titibay ka, magiging matured ka. Sabi ng James 1:4, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yung salitang sakdal dito o perfect does not mean magiging sinless. No, hindi po yun. Ang sasabi nito, perfect means matured. So yung pagtitiis means endurance. So you're not going to be matured until you learn patience. And the only way you can learn patience is to have something to endure. You don't sharpen an axe by using the foam. Axe will be sharpened by using hard objects. Tough times may bring excellent glory. 1 Peter 4:12 and following, okay magtaka tungkol sa maigpit na pagsubok sa inyo na dumarating upang kayo subukin, nawari ang nangyayaring ito'y di karaniwang bagay kundi kayo magalak sapagkat kayo karamay sa hirap ni Kristo. So anumang pagsubok meron tayo, you are being part of what Christ had passed through. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, mapapalad kayo. Sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. So sasabi natin, yung fiery trial, pagsubok, will bring the Spirit of God glory. Pagsubok na dinadala natin will glorify God. Pang-anim, tough times will bring eternal victory. Romans 8:18, sapagkat napapatunayan ko ng pagtitiis sa panahon ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Paul was not saying the glory offsets the suffering. Instead, he was saying there's no comparison. What a day that will be when He turns every tear into pearl. Time will come at lahat ng pagsubok natin ipapalitan ng Diyos ng kaluwalhatian na walang ni katiting na comparison sa pinagdaanan natin noon.
Sobrang tindi ng glory. So when the going gets tough, only the tough gets the going. May God help us to endure tough times. Hindi po biro kung dumadaan sa anumang pagsubok. Kaya po, when you're passing through some pain, pressure, problems, trials, difficulties, it's the way you respond. Panginoon, tulungan mo po ko kung ano dapat kong gawin dito. God bless us all and may God give you peace. Please continue praying for Police Major Dale Alan Batle at ang kanyang family. Si Sir Batle ay nasa Bicol region. Of course, pray natin ng pag-ingat ng Diyos sa kanila during these troubled times ng volcano eruption. Also, pray for Squad 240, Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Ligardo, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Rudolf Cesar Ramos, si Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, ganyan si Police Senior Master Sergeant Carlito Mendoza Jr., at aming Assistant Squad Leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino, and pray for our Squad Leader na si Police Major Romeo de Guzman. And pray for our PNP personnel dito sa Santa Maria. At kami po mga life coaches at ang aming families. May God bless us all and stay safe, endure tough times in Jesus' name. Salamat po.